Magandang araw ho sa inyong lahat. JDB uli, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito hong si hindi pala retired, resigned Colonel De Leon. No? Isa ho ito sa mga kasamahan ni Trillanes noong araw ng 2006 na nasangkot nga ho sa mutiny. Mga nag-alburuto sila nung panahon ni Gloria Arroyo dahil grabe nga naman ang kapabayaan sa kanilang hanay. At ngayon, katulad rin ni Kerubin na bigla ho ngayon nararamdaman natin, no? Kaya nga sabi ko, hindi kaya ito ay tatakbo sa darating na halalan, magse-senador, i-booking na natin. Okay, sabi niya rito ha, on 20 million SONA food budget. Sabi niya. Tingnan nyo naman ang banat niya rito. Yan. Let us all demand that all cameras will be focused. Diba, grabe naman, bakit naman kailangan yung mga camera ganun dapat naka-focus, 'di ba? Para namang ewan. Okay, and sabi niya pa ay let us all demand that all cameras will be focused on the congressmen, senators, cabinet, and other guests while they consume 20 million worth of food paid by people's money. So ang nasa utak niya ho, yung 20 milyones na budget sa SONA ng Presidente Marcos Jr. ay para ho sa pagkain lang. Nako, palagay ko kailangan ho ni Orlando De Leon na magbasa-basa muna, research muna, 'di ba? Bago magparamdam. Dahil kung baka bigla naman kayong tatakbo sa pagka-senador at kaya kayo ay nag-iingay ng ganyan, aba, mukha hong may problema kayo. Bakit nung malala ang patayan dito nung nakaraang administrasyon, tahimik si retired Brigadier General. Oh, nak ng baka. Naging pala Brigadier General to Nag-resign ho kasi dati to umalis to sa pwesto niya eh. Anyway, mamaya tingnan natin yung history niya. Sabi dito, let us all, sabi niya, 20 million worth of food paid for by people's money. Let the whole country witness how voracious and gluttonous these honorables are while Filipinos die for hunger. Sige nga ho, sino hong Pilipino namatay sa gutom? Yan. No one should leave the hall or table unless all food is consumed. 'Di ba? Ano ba, matindi na rin ba ang tama nito? 'Di ba? Pa. Sabi niya, let us all demand for the name of the caterer and the menu that will be served. Foreign sounding and fancy names in the menu should be translated in Filipino. Ano to, may amats? Let us also demand an accounting of the ingredients. Ibig sabihin, 3 patak ng paminta, di ba? 3 wisik ng asukal, ganon? To be used in price, it was produced from the market. Is that too much for transparency and accountability? Yes, it is too much. 'Di ba? It is too much. Dahil wala na ho sa lugar. Yeah, tama ho kayo, Maria. Epal ang ginagawa nito naku, retired Brigadier General na naman ho eh. May naalala ba kayong isang may amats din na retired Brigadier General? 'Di ba? Ano ho pangalan nun? Oh, ang kaibahan lamang po nilang dalawa, eto hong mamang ito ay PA Mayor. Isa hong mista. Baka ho miyembro na rin ito ng kulto maisog. Ano ho? Sino yung general na yon? Brigadier General din po. Pero talamak naman po ito sa fake news. Ito po ang general ni Maharlika. Hindi nyo alam? Makanas. Na ngayon ay nagtatago. Si General Pulburon. Okay, ngayon ito sabi ito yung sagot ni Secretary General Velasco ng House of Representatives.
Ang sabi kanina nito ni De Leon ay sa budget sa pagkain ng 20 million. Okay. Sabi dito, the amount of 20 million I referred to represents the total budget earmarked for the preparation and execution of the SONA. Now, ako po mismo nagpupunta nga ako ng Kongreso, alam naman ninyo yan. Meron hong mga ginagawa doon. Actually, buti nga nabanggit niya ho rito, mula pa nung March, ayun ang sabi niya, this figure is an estimate and has not yet been fully expended. The budget covers a range of essential expenses to ensure the event's success beginning from March 12, 2024. Tama nga naman ho. Kasi nakikita ko yung mga tiles doon na luma na, yung may mga putok-putok na, binaklas yun at pinalitan nila ng marble. Oh, and then repainting. Marami-marami silang ginagawa doon sa House of Representatives. May mga construction talaga. Hanggang papunta rin sa mga taas. Marami silang ginagawa dyan. Ayun pala ay bahagi ng budget na 20 million para sa SONA. Okay? Hindi, kasi isipin nyo na lang mga kababayan, pupunta ka sa isang building, may, di ba ganong klase ng pagtitipon? Tapos ang maaamoy mo yung kalumaan ng gusali. Oh, maglalakad ka na yung tiles, sumakapak-kapak doon, tumutunog-tunog yung tiles. Di ba? Para namang, hindi naman nakaka-dignify yung ano, di ba? Oh. Eto, sabi dito, here are the key components among others included in a 20 million budget. Food and beverages. Oh, baka pagka nabasa nila yung beverages, isipin agad nila alak. This allocation covers meal, pagkain ng mga personnel, including internal staff and external personnel such as police, MMDA officers, and other support staff. This provision is not only for the actual day of the SONA, but also for all preparatory activities leading up to the event. Okay, so kailan pa yon? Lahat-lahat yan nagsimula pa ng March 12. Okay. So mga pagkain pa lang, ilan yung mga kapulisang idinideploy dyan? Libo ho yan, hindi naman po nagdi-deploy ng pulis. Di ba? Diyan sa may Commonwealth and then yung buong may radius niya nakapaikot sa HOR. Maski nung panahon ni Duterte, ganun din naman eh. Napaka-plastic lang nila. Nasabi na 500,000 lang ginastos natin. Tapos ang pagkain namin, saging-saging lang. Kung di ba naman kayo mga eng-eng? Di ba? Ba't kayo magsaging? Sinong maniwala na kakainin nyo rin saging lang? Masyado lang nilang ginagaya yung kay Tinoy noon. 'Di ba? Yung pagkain after ng inauguration. Napaka-simple lang, kaplastikan. Okay, and then next, mga uniforms daw po. No, nasa 2,000 secretariat employees. Bibigyan sila ng kanilang mga 3 sets of uniforms each, and which will be used not only for the SONA but also for their day-to-day duties after the event. Okay? So magkano rin po yun? 2,000 yung bibigyan. Magkano yung uniform? Ito pa, security expenses, allocations for security measures, including personnel and equipment to ensure the safety and orderliness of the event. Diba? Interagency coordination meetings. Yan. Yung mga gastusin din doon. Diba? Kailangan naman usap-usap yung mga yan. Wala nang puro laway-laway na lang. Teka, parang kulang. Hold on one sec. Teka ha. Okay, tinatin. 4. Okay, so ito nga yung 5. Invitations and giveaways. Well, costs associated with printing and distributing invitations and providing giveaways to attendees as a token of appreciation. Equipment rental expenses for LED walls and other equipment needed to enhance the program's audiovisual presentation and overall ambience inside the plenary hall and with the vicinity of the Batasan Complex. Ayun nga lang ginamit namin ng LED. Yung rally ng mga vloggers noong May 17, yung Resign Sara movement.
Gumastos kami ng mahigit 300,000 na hindi namin nakalain, 'di ba? Yun pa lang yun, tapos ang ikli lang ng oras sa'min. Hmm, eto pa SONA ito. And then, plotted plants and flowers decorations for the venue to ensure welcoming and dignified atmosphere. Oh, yun ang sinasabi ko, alangan naman pupunta ka ro'n, magso-SONA ka, merong State of the Nation address ang presidente. Tapos, yung ambience nung lugar amoy ano na, amoy alimuum. Sometimes 'pag pinapatay ang aircon dun 'pag walang session at pupunta lang kami ng committee hearing, maaamoy mo ang kalumaan ng building ng HOR, lalo yung plenary. Hmm. And then, another incidental expenses. This includes expenses for collaterals, communication requirements, additional medical support from nearby hospitals, and other incidentals, 'di ba? So, marami yung paggagastusan. And again, kailan pa ho ito nila, um, sinimulan? Ang sabi nga po ni Velasco, March 12, 2024. Anong petsa na po? Oh, March, edi so April, 'di ba, May, June, and now is July. Mga kapatid, 4 na buwan na preparation, 20 million. Oh, kaya sabi ko isang malaking kaplastikan na yung sinasabi nila na kay Duterte ang ginastos is 500,000 pesos lang naman. Kalokohan. So ano ang, mga presentation na ginawa ninyo? Ano yung mga ano yung mga preparation na ginawa ninyo? Wala, 'di ba? Amoy alimuom lang, kalokohan na malaki 'yan. Hmm. Ngayon eto hong, nakikisawsaw na si De Leon, ah, eto ho, ah, wait a second. Ay, okay, here we go. Eto, so noong, 2006, July 21, sabi rito, two Marine colonels resign from posts. Okay. Hmm, ayan. So, De Leon is also okay, sino yan? Orlando De Leon, ano? In June, Colonel Orlando De Leon, PMA Class 1982, quit as Chief of Staff of the Corps, reportedly over the politicization of the military organization. De Leon is also among the 25 Marine officers recommended for martial proceedings. On Wednesday, the Armed Forces Chief General Generoso Senga ordered the initiation of court-martial proceedings against 40 officers and 135 foot soldiers implicated in the alleged failed coup attempt in February. Yung nga kay Gloria Arroyo, 'di ba? So, 'yan, okay. Grabe naman din kasi itong si De Leon, 'di ba? Grabe naman yung kanyang, galit na hindi man lang, 'di ba, hindi man lang nag-isip, hindi man lang niya inalam. Imposible namang hindi niya alam na talamak ang fake news ngayon sa panahong ito. Hmm. 'Di ba? Imagine, parang yung kay Taylor Swift, 'di ba? Na sinasabi na yung, Clark, magtatayo sila ng stadium, oh, para po sa mga ano, para, um, ala Taylor Swift, ah, kind of concert, 'di ba? Yun ang sinabi doon. Hmm. Ang kaso, eto hong mga DDS hindi ko alam kung mahina ang comprehension o sadya lang talaga ang mga fake news peddler, ang mga buang. Anong sinabi? Na maghahanda ng stadium, magtatayo para kay Taylor Swift. Hindi ba naman mga gago talaga, 'di ba? Ililigaw nila yung mga tao. Okay, hold on one sec. Eto papakita ko sa inyo yung, itsura nung, inayos po doon sa HOR. Okay, one sec ha. Okay, here we go. Tignan niyo, ito yung ano, nakikita ko dati doon pagka nagpupunta ako. Teka, are, ayan po.
Ang ganda na, dati tiles yan, eh. So ngayon binaklas tapos pinalitan na dahil kapak-kapak na yung iba, nababasag na. Hmm, Ngayon may LED na ron, 'di ba? Isang bahagi pa lang po 'yan ng inayos dun. Well, it's correct. Ang problema nga ho diyan, eh, may naniniwala sa mga ganyan na sinasabi nila. Kaya sabi ko dapat lang talaga, patulan namin yung mga ganyang klaseng sinasabi nila. 'Di ba kailangan mabara din yang mga 'yan. Ah, pinatikim ka. Nainggit ba hindi nabigyan ng 20M? Hmm. Yan paki-ano na lang din po, paki-follow na lang din po ng kanyang na din po ng, channel nila Itera, yan The Itera's channel. Ano, pagkain nila sardinas. Natawa ako dati, Diyos ko, mga kalokohan na para masabing simple. I don't know, bakit itong nakaraang dalawang administration, they're really after of simplicity, 'di ba, na gustong ipakita sa mga tao na simple lang kami, na obvious namang hindi. Hmm. Walang hiya, simple kunwari. Okey. So, sana ma-gets na nila na iyan, magmula pa pala nung March yang budget na yun na 20 million, hanggang sa araw and after ng State of the Nation address po ng pangulo yan.